Ezra Kapitulo 8. Ang mga bumalik mula sa Babylonia. Ito ang listahan ng mga pinuno ng mga angka na dinalang bihag sa Babylonia at bumalik na kasama ni Ezra noong panahon ng paghahari ni Artaxerxes. Ang angka ni Phinehas ay si Gersam, sa angka ni Itamar si Daniel, sa angka ni David ay si Hattus na anak ni Sekanias. Ang angka ni Paros ay si Zacharias at ang mga kasama niyang 115 lalaki. Sa angka ni Pahat, Moab ay si Eliohenai na anak ni Zarias at ang kasama nilang 200 na lalaki. Sa angka ni Zatu ay si Sekanias na anak ni Jahaziel at ang kasama nilang 300 lalaki. Sa angka ni Adin ay si Ebed na anak ni Jonathan at ang kasama nilang 50 lalaki. Sa angka ni Elam ay si Isaiah na anak ni Atalias at ang kasama nilang 70 lalaki. Sa angka ni Zephatias ay si Zebadias na anak ni Mikael at ang kasama nilang 80 lalaki. Sa angka ni Joab ay si Obadias na anak ni Jehiel at ang kasama nilang 218 lalaki. Sa angka ni Bani ay si Selomit na anak ni Josephias at ang kasama nilang 116 lalaki. Sa angka ni Bebay ay si Zacharias na kanyang anak at ang kasama nilang 28 lalaki. Sa angka ni Azgad ay si Johanan na anak ni Hakatan at ang kasama nilang 110 lalaki. Sa angka ni Adonikam ay sina Eliphelet, Joel at si Marias ang huling dumating bukod sa kasama nilang 60 lalaki. Sa angka ni Bigvai ay sina Utai, Zakur at ang kasama nilang 70. Humanap si Ezra ng mga Levita. Sinabi ni Ezra, tinipon ko sila sa ilog na umaagos papuntang Ahava at 3 araw kaming tumigil doon. Nalaman ko roon na may mga pari sa grupo ngunit walang Levita. Dahil dito ipinatawag ko ang mga pinuno, sina Eliezer, Ariel, Semias, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zacharias at Mesulam at ang mga gurong sina Joarib at Elnathan. Isinugo ko silang lahat kay Ido na pinuno ng Kasifia para hilingin sa kanya at sa kanyang mga kapanalig na manggagawa ng templo na magpadala ng mga taong maglilingkod sa templo ng Diyos. Sa tulong ng Diyos ay pinadali nila sa amin si Serebias, isang matalinong lalaking Levita na mula sa angkan ni Mali. May mga kasama siyang anak at kapatid na ang kabuang bilang ay 18. Ipinadala rin nila sina Hashabias at Jesaias na nagmula sa angkan ni Merari. 20 kamag-anak naman ang kasama nito. Napadagdag pa sa kanila ang 220 trabahador ng templo na ang mga ninunong ay inatasan ni Haring David at ng kanyang mga opisyal upang tumulong sa mga Levita. Nakalista lahat ang kanilang mga pangalan. Pinangunahan ni Ezra ang mga tao sa pag-aayuno at pananalangin. Doon sa pampang ng ilog Ahava, sinabi ko sa buong grupo na kaming lahat ay mag-aayuno at maninikluhod sa harap ng aming Diyos upang hilingin sa Kanya na patnubayan kami at ingatan sa paglalakbay, pati na ang aming mga anak at mga ari-arian. Nahihiya akong humiling sa hari ng mga kawal na magbabantay sa amin laban sa mga kaaway habang kami naglalakbay sapagkat nasabi ko na sa hari na pinapatnubayan ng aming Diyos ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Napopoot siya at nagpaparusa sa mga nagtatakwil sa Kanya. Nag-ayuno nga kami at hiniling sa Diyos na naway ingatan kami at pinakinggan naman niya ang aming kahilingan. Ang mga handog para sa templo. Mula sa mga pangunahing pari ay pinili ko sina Serebias at Hashabias at 10 iba pa
na pawang mga kamag-anak din nila. Pagkatapos ay tinimbang ko at ibinigay sa mga pari ang mga pilak at ginto at lalagyang ipinagkaloob ng hari at ng kanyang mga tagapayo at mga pinuno at ng buong Israel upang gamitin sa templo. Ang mga ibinigay ko sa kanila ay 22,750 kilong pilak, 100 sisidlang pilak na may bigat na 70 kilo, 3,500 kilong ginto, 20 mangkok na ginto na ang timbang ay 8 kilo at 4 na guhit, at 2 mangkok na yari sa pinong tanso na kasing halaga ng mga mangkok na ginto. Sinabi ko sa kanila, kayo'y banal sa harap ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Sagrado rin naman ang lahat ng pilak at gintong kagamitan na iniaalay kay Yahweh bilang mga kusang loob na handog. Ingatan ninyong mabuti ang mga ito hanggang sa makarating kayo sa templo, sa silid ng mga pari kung saan titimbangin ang mga ito sa harap ng mga punong pari, mga Levita at mga pinuno ng mga angkan ng Israel sa Jerusalem. Pinamahalaan nga ng mga pari at mga Levita ang mga ginto, ang mga pilak at ang mga lalagyan. Kinuha nila ang mga ito at dinala sa templo ng aming Diyos sa Israel. Ang pagbabalik sa Jerusalem. Umalis kami sa pampang ng ilog Ahava at naglakbay patungong Jerusalem noong 12 araw ng unang buwan. Pinatnubayan kami ng aming Diyos at iningatan kami sa anumang pananalakay at pananambang ng mga kaaway. Pagdating namin sa Jerusalem, 3 araw kaming nagpahinga roon. Noong ika-4 na araw, nagtungo na kami sa templo at pagkatapos timbangin doon ang mga pilak, ang mga ginto at ang mga lalagyan, ipinagkatiwala namin ang mga ito sa paring si Merimot na anak ni Urias, Eleazar na anak ni Phinehas, at sa mga Levitang sina Jozabad na anak ni Joshua at Noadias na anak ni Binui. Ang lahat ay binilang at tinimbang, at ang timbang ng bawat isa ay inilista. Ang lahat ng bumalik mula sa pagkabihag ay nagdala ng mga handog na susunugin para sa Diyos ng Israel. Nag-alay sila ng 12 toro para sa buong Israel, 76 na tupang lalaki at 77 kordero. Nag-alay din sila ng 12 kambing na lalaki bilang handog para sa kasalanan. Ang lahat ng ito ay sinunog bilang handog kay Yahweh. Ibinigay din nila ang mga gobernador at mga pinuno ng lalawigan sa kanluran ng ilog Euphrates ang nakasulat sa utos ng hari. Sa bisa ng utos na ito ay tumulong ang mga pinuno sa buong bayang Israel at sa pagsamba sa templo ng Diyos.